agrikultura, tulong sa ating pagsasaka, paghahalaman, paghahayupan at pangingisda. Gamit ang siyensya, teknolohiya at mga modernong makinarya, tulong sa ating magsasaka, ang susi sa kaunlaran. Agrikultura, tayo'y magkaisa, tayo na mangisda at magsaka, kaalaman ang kanayunan, tungo sa kaunlaran. Ito ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Mag-ahatid sa inyo ng mga impormasyon at inspirasyon tungkol sa pagsasaka at mga napapanahong programa at serbisyong handog ng kagawaran ng pagsasaka dito sa Calabarzon. Tayo na tumutok at makibahagi sa ating talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Magandang umaga, Calabarzon! Isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya buong sa ating lahat. Ito po ang programa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ang programa sa radyo para sa ating mga kaibigang magsasaka at mangisda at para na rin sa mga individual na gustong mapabilang sa napakawedang sektor ng agrikultura. Ang programa magbibigay ng impormasyon patungkol sa mga ipinapatupad na programa ng kagawaran ng pagsasaka at ng inspirasyong hango sa kwento ng ating mga magsasaka dito sa Calabarzon. Ako po yung lingkod, Jake Salino. At ako naman po si Brooks de Chavez mula sa Department of Agriculture Region 4A, Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Siyempre ang ating programa, Kuya Brooks, ay napapakinggan sa tulong ng ating partner radio stations, Radyo Laguna 106.3 FM, Bonok Peninsula 102.5 FM, Infanta 105.3 FM, at Kiss FM 95.1. At di lang yan, Kuya GB, napapanood at napapakinggan din tayo live sa ating Facebook at YouTube channel, Department of Agriculture, RFO 4A. Yan, isang magandang umaga at kumusta sa lahat ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig. Yan, Kuya Brooks, magandang umaga. Magandang umaga, Kuya GB, at shoutout sa ating 60k followers. Yan, batas na ako naas sa ating Facebook page. Yan, at siyempre, Kuya Brooks, alam natin, panibagong araw, panibagong episode, araw ng Miyerkules. At ngayon, bukod sa balita, bukod sa ating kwento na magsasaka, at bukod sa ating agri-product, ay makauntaan natin ang ating kasamahan mula sa isang attached agency, Agricultural Training Institute ng Region. Yan, at makasama natin, Kuya Brooks, ang kanilang ATI Information Services Section Chief, Kuya Brooks. Walang iba kundi si Miss Madel Haunike. Yan, sa tulong ni Miss Mads, Kuya Brooks, ay may papalam sa atin yung syempre mga pangunahing mandato ng KTA 48 at yung mga pagsasanay na pwedeng ma-avail ng ating mga magkasama, ng ating mga kasamahan sa iba't ibang sektor, at syempre yung kanilang mga extension services. Mamaya sa ating programa, DA Best. Pero bago yung kay JBA, dumako muna tayo sa mga balitang ating nakalak at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Mga kaganapan sa rehiyon, mga programa, ayuda at suporta sa mga magsasaka at iba pa sa Balitang Sakahan. Samahan ng mga magbababoy sa Paete tatanggap na 10 milyong pisong halaga ng interbensyong pasilidad mula sa DA4A. Shiberly Galitla, magbabalita. Makakatanggap ang Sagip Sigla Palay Farmers Association Incorporated ng Paete, Laguna ng 10 milyong pisong halaga ng interbensyon at pasilidad mula sa Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A matapos ang ginanap na Memorandum of Agreement signing at groundbreaking ceremony sa Barangay Ermita, Paete, Laguna noong ika-31 ng Agosto taong kasalukuyan. Ito ay bahagi ng implementasyon ng Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion ng DA4A Livestock Program. Parte ito ng calibrated repopulation at pagpapalawak ng produksyon sa pamamagitan ng farm clustering at consolidation ng DA4A. Isang akreditadong grupo o samahan na di bababa sa 30 miyembro
may kumpletong dokumento, may sapat na sukat ng lupang pagtatayuan at pumasa sa assessment ang ilan sa mga kailangan upang makatanggap ng biosecured and climate-controlled finisher operation facility, 300 bags ng starter feeds, 371 bags ng grower feeds, 300 ulo ng biik at 53 galon ng disinfectant sa ilalim ng nasabing programa. Dumalo sa nasabing aktibidad sina 4th District of Laguna Representative Congresswoman Maria Jamila Catherine Agarao, DA4A Regional Technical Director for Research, Regulations and ILD Fidel Libao, Agricultural Program Coordinating Officer ng Laguna Ani Buku, Livestock Focal Person Dr. Jerome Quasay, Paete Municipal Mayor Ronald Cosico, mga representante mula sa Office of the Provincial Veterinarian at iba pang kawani ng DA4A. Ito si Chika Gitla para sa Balitang Sakahan. DA4A sinanay ang mga cluster sa pakikipagkalakalan ng malalaking mamimili ng produktong agrikultural. Jonas Palma magbabalita. Patuloy ang pagsulong ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 program, katuwang ang Jollibee Group Foundation sa proyektong Agro-Entrepreneurship Clustering Approach o AICA sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga magsasaka o sa pagiging entrepreneur. Ang AICA ay isang proseso na naglalayong maturuan ng mga magsasaka ng mga estratehiya sa pagninegosyo upang sila ay makapag-supply sa mas malalaking mamimili gaya ng Jollibee Group Foundation. Hangad ditong iangat ang estadong pagsasaka mula sa pagiging isang individual na producer tungo sa pagiging mahusay na negosyante na mas pinalalakas sa tulong ng clustering at consolidation. Kaugnay nito, kamakailan lamang isinagawa ang pagsasanay sa AICA na nilahukan ng 4 na cluster sa rehiyon. Sila ay ang High Value Crops of Sariaya, Masaganang Magsasaka ng Taliban 1 at 2, Luntian Multipurpose Cooperative at General Trias Daily Racers Multipurpose Cooperative. Nagustuhan ni Ginoong Melchor Namuco, Pangulo ng Cluster ng Masaganang Magsasaka ng Barangay Taliban 1 at 2, ang layunin ng AICA na nakapokus umano sa kanilang tuluyang pagkawala sa kamay ng mga trader at tumindig bilang isang pinatatag na cluster sa merkado. Ito si Jonas Palma para sa Balitang Sakahan. Urban at Peri-Urban Agriculture ng DA4A suportado ng RAFC4A. Angelo Tasico magbabalita. Inilatag ng 49 na miyembro ng Regional Agricultural and Fishery Council o RAFC4A ang dalawang resolusyong magtatatag at magpapalawig ng implementasyon ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPAP sa naganap na IFC Benchmarking and Consultative Workshop cum Expository Tour on UPA Sites in Calabarzon noong ika-29 hanggang ika-30 ng Agosto taong kasalukuyan sa Mabitak, Laguna. Ang RAFC ay ang binubuo ng mga kinatawan ng pribadong sektor ng agrikultura at isa sa mga katuwang ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A sa pagpapaunlad ng industriya ng pagkasaka sa rehiyon. Bilang pagkilala ng lupon sa papel ng programa bilang isa sa mga susi ng pagkamit ng food security, inirekomenda ng pamunuan sa pangunguna ni RAFC Chairperson Flor de Liza Malion ang pagkasagawa ng malawakang oryentasyon para sa farmers cooperatives and association at ang pagtatag ng community garden sa rehiyon. Ito ay matapos na maibahagi sa RAFC ang estado at implementasyon ng NUPAP sa rehiyon at ang sistema at benepisyo ng pagkasagawa ng community and urban gardening na ipinresenta ni DA4A Field Operations Division Chief at High Value Crops Development Program Coordinator Engineer Edeliza Gruezo at binibining Niña Rosales mula sa Bureau of Plant Industry Los Baños, National Crop Research, Development and Production Support Center. Bumisita din ang RAFC4A sa Adores Farm kung saan direkta nilang nasaksihan ang mga pamamaraan at pamamahala sa pagsasagawa ng upa. Inaasahan na patuloy na makikipagpulong ang pamunuan ng RAFC sa lokal na panlalawigang pamahalaan ng rehiyon upang maisakatuparan ang layunin ng NUPAP. Ako si Angelo Tasico para sa Balitang Saka. At yan ang mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Saka. Huwag po kayong aalis at manatiling nakatutok sa talakayang pangsakaan ng Calabarzon.
Ipamalas ang kahusayan sa sining ng pagguhit at manalo ng premyong aabot 10,000 piso sa pamamagitan ng paglahok sa Regional On-the-Spot Poster Making Contest ng Kagawaran ng Pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Ang patimpalak na ito ay bukas sa mga grade 5 and grade 6 students na naka-enroll sa DepEd Public and Accredited Private Schools sa buong rehiyon ng Calabarzon. Ang mga sumusunod ay ang mga mechanics na kailangan nyong tandaan. Una, ang poster na isusumite ay dapat orihinal na likha ng mga kalahok at sumasalaysay sa temang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya sa Calabarzon. Pangalawa, ang mga materyales na pwedeng gamitin ay limitado lamang sa 20 by 30 inches na illustration board, oil pastel at pentel pen. Tandaan na maaaring magdagdag ng mga salita o text sa poster na hindi hihigit sa 10 salita. Pwede rin itong maging portrait o landscape orientation. Para sa initial screening, kinakailangan i-email ang larawan ng inyong entry sa rapis@calabarzon.da.gov.ph na may email subject na ROPMC-4A-surname of the student bago mag-alas 12 na tanghali sa ika-20 ng Setyembre 2023. Kailangan ding isama sa email ang larawan ng estudyante na hawak ang kanyang artwork, school ID at mga sumusunod na detalye. Buong pangalan, tirahan, paarawan, edad, contact number, at ang pamagat at maikling paglalarawan ng obra upang kayo ay magabayan sa batayang gagamitin ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section sa initial screening. Pakinggang maigi ang mga sumusunod na criteria: pagiging orihinal ng obra 30%, pagkamalikain 30%, visual impact 20%, kaugnayan sa tema 20%, na may total na 100%. Pagkatapos ng initial screening, tanging ang 25 may pinakamagagandang poster mula sa Calabarzon ang may pagkakataon na sumali sa Regional On-the-Spot Poster Making Contest na gaganapin sa ika-27 ng Setyembre sa DA4A Lares Agrosino Hall, Barangay Marawi, Lipa City, Batangas. Agad na gumuhit at manalo ng premyo. Kita-kita tayo sa Regional On-the-Spot Poster Making Contest ng DA4A. Paano magparehistro sa RSBSA? Rehistrado ka na ba sa talaan ng pamahalaan sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisda? Kung hindi pa, narito ang 4 basic steps para magpalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Una, ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng pagmamayari ng lupang sinasaka o kasunduan sa pagsasanla o ng renta sa lupa, orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Pangalawa, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office at isumite ang inyong mga dokumento. Pangatlo, kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form. Pagkatapos sagutan, apirmahan ang form sa inyong barangay chairman, city o municipal agriculturist at city o municipal agricultural and fishery council chairman. At panghuli, kunin ang RSBSA enrollment stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na sa RSBSA. Ingatan ito dahil ito ang magtitiyak na ikaw ay kwalipikadong benepisaryo ng anumang programa ng kagawaran. O di ba madali lang? Kaya huwag ka nang magpahuli pa at mag-register ka na sa RSBSA. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon RICE Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng Kagawaran ng Pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Impormasyon tungkol sa mga napapanahon at kapaki-pakinabang na interbensyon at suporta para sa mga magsasaka at mangingisda. Ating talakayin at tutukan. Ating talakayin at tunghayan sa Programang DA Best. Ito po ang programang DA Best ng talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Kuya Bogs, magandang umaga muli. Yan, magandang umaga na sa iyo, Kuya GB. Kumusta ka ba? Kumusta ang buhay? Ayos na ayos naman, Kuya Bogs. Bagamat bago-bago ang panahon, talagang tuloy-tuloy ang ating trabaho at serbisyo pa rin. Ano, Kuya Bogs? Yan, at isang ding magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay at nakikinig ng ating programa. Kuya Bogs, ngayon ay panibagong araw naman para makauntahan ng isa na namang mula sa ating attached agency ng ating ahensya. Particular na, Kuya Bogs, mula sa Agricultural Training Institute ang nangunguna sa pagsasanay ng ating mga magsasaka. Ito, makasama natin ang Information Services Section Chief, Kuya Bogs. Yan, sabi ko nga, Kuya JB, ang ka-member pa natin sa ating kabataan, yan. Siguro Gen Z pa to, si Ma'am
si Miss Madel Haurige. Yan, bati po kayo sa ating mga tagapanood at mga tagapakinig. Magandang umaga, JV and Bogs, and sa lahat ng naabot ng inyong programa. I think you're live ngayon sa radyo natin Laguna and sa papanood din tayo sa Facebook. Thank you for having me. Salamat sa pag-imbita sa aming ahead. Yan. Siyempre ma'am, salamat kasi mula sa Cavite, papunta Batangas, dinayo tayo sa ating set or ating opisina. Yan, unang-unang tanong ma'am, Kuya JB, bago pa tayo lumayo sa discussion kumusta po ba ang isang Miss Madel? Okay naman, busy as always. Alam niyo naman itong kapapasok lang ng ating third quarter, so busy pa rin yung ating office. Patuloy yung ating mga trainings na isinasagawa at mga extension activities when it comes to agriculture and fisheries. So yeah, halos hindi na kami nagkakitaan sa office kasi nga yung iba naka-field, tapos may mga activities and trainings naman kami na sa office namin. Yan, talaga makaka-relate tayo doon, Kuya Box. Sa isang linggo talagang hindi tayo kompleto. Yan. Tsaka madalas nakakasabay natin sila sa field. Yan. Nandoon sila. Kaya kung saan nasa tayo, nandoon sila ma'am. Actually kasi kung mapansin ng ating mga tagapakinig at syempre yung ating stakeholders, talagang laging magka-partner din ng ating ahensya. Syempre ang ATI at DA4. Palitan lang. Yes, ma'am. Nag-guest din kayo. So, most of our programs, syempre invited din yung RFO and yung isa nga namin program co-host pa si Miss Shi. Yan, abo. Yan, Miss Shi, kumusta po kayo? Yan, ano po kayo ngayon? Sana po ay napapanood nyo kami. Yan, at upang kumbaga mas ipaalam pa natin, ano nga ba po ang pangunahing tungkulin o mandato ng ATI-4A? Ayan, sige, salamat muli sa pagkakataon na mailahad yung ating programa. So, ang Agricultural Training Institute or ATI ay isang bureau sa ilalim ng Department of Agriculture. Ang aming mandato ay isang capacity builder, knowledge bank at catalyst for Philippine Agriculture and Fisheries Extension. So, yung ating primary stakeholders dito, JV Bogs, yung mga frontliners natin sa city at agriculture offices. Yes, ma'am. So, tinatawag natin silang Agricultural and Fisheries Extension leaders. Pero syempre, hindi naman natin iniiwan yung ibang mga sektor ng ating ng agrikultura, no? So, meron pa rin tayong mga programs para sa mga magsasaka, mga mangingisda, mga youth in agriculture, of course, PWDs yan, at saka what do you call this? Senior citizen and IP communities yan. Kasama din sila sa ating stakeholders. Nakakatuwa ko yung Bogs, talagang hindi lang nakapahon sa ating mga magsasaka. All walks of life talaga. Meron pwedeng tulungan. So, ang ATI ay mayroong 16 regional training centers sa buong Pilipinas. So, bawat region meron tayo regional training center. At ang sa Catabarzon, ang aming pong opisina, pwede silang bumisita sa aming office sa Tres Martires City, Cavite, Barangay Lapidario. So, malapit kami sa Barangay Hall ng Lapidario kung gusto nilang bumisita. Siyempre, yung mga nabanggit ni ma'am na stakeholders natin, talagang open po ang ATI-4A. Oo, tsaka alam naman natin, Kuya JB, na napakarami pinapatupad na training na ATI. Sabi nga, nandun na sa salita na Agricultural Training Institute, nandun na. Pero kayo ma'am, sa inyo, personally, meron po ba kayong paborito o tinitingnan na gustong-gusto nyo na sinasagawan? Siguro, yung mga activities na under ng information services. Kasi hindi lang naman kami nakatask na mag-document ng mga importante kaganapan natin isa din sa mandato or ginagawa ng aming section ay nagpapatupad kami ng mga pagsasanay. Isa na riyan yung naka-attend ka rin. Yes, ma'am. Training on basic broadcasting. So, yung mga trainings na ganito na kinakapacitate natin yung mga partners natin sa national government agencies, yung mga katuwang natin sa FIT centers. Ito yung paborito ko kasi malapit din sa akin sa ginagawa ko sa section. Saka pagkakaalala ko ma'am, yung ating mga local government units ay meron ding representative doon sa ating pagsasanay. Kasi yung tutok nga nun ay kumbaga para makapacitate sila na doon sa kanilang lugar or scope ay makapag-conduct sila ng mga broadcasting activities ng iba't ibang implementasyon ng programa. Tsaka nakakatawa yung gano'n na talaga nai-involve, hindi lang talaga limited sa mga magsasaka, yan, LGU. Tapos yun nga, gusto ko yung sinabi ma'am na hanggang senior citizen meron. Ano ba ma'am yung programa na ipinapatupad natin? Para sa ating mga seniors? Marami. It cuts across commodity programs. Pero
siguro meron tayong mga activities on urban gardening, organic agriculture. For PWDs naman yung pinaka-recent natin na venture, ito kakatapos lang no na ating pagsasanay. Sige na po. Yan. Talagang tuloy-tuloy. Sa daming pinapatupad na programa. Kayo nga, ilan na So yun ma'am, kanina hapon nabanggit nyo na sabi ko nga din all walks of life meron. Nakakatuwa din po na meron tayong programa para sa ating mga kapatid na IPs. Ano po ba kami yung mga training na ito? Ayan. So to name a few, meron tayo sa seminar on urban organic agriculture technologies for indigenous people. At gusto ko na rin banggitin yung ating programa para naman sa PWDs. Ayan. Cotolengo Filipino. Ito ay isang Farmers Field School on Integrated Diversified Organic Farming System. So yung goal natin dito, syempre, matulungan sila na makapag-produce or makapagtanim ng pagkain doon na sa kanilang mga lugar. Yes. And nilalayon din natin na makapagtayo sila ng technology demonstrations. So patuloy yung ating suporta sa kanila dito sa ating mga sectors na napag. Kumbaga yung mensahe talaga ay hindi lang pagiging technical or nagsimula na sila doon. Kumbaga talagang para makapag-produce din ng pagkain ay possible. Anong Webox? Lahat tayo involved dito sa pag-abot natin ng food security. Yan. Speaking of food security, alam natin ma'am, ang ating average na magsasaka yung edad nila is 57 years old. Ano naman po yung mga programa natin para mahikayat yung ating mga kabataan sa ating industriya? Ayan, magandang tanong yan. Alam natin no sa kagawaran isa yan sa sinusulong talaga ng ating ahensya yung mga yung paglapit ng ating mga kabataan sa agri sector, pagkuha ng mga kurso na related sa agriculture and of course yung career dito sa agriculture. So meron tayong may babanggitin ako pong mga programa para sa ating mga makinig sa ating mga kabataan. Number 1 dito, may ongoing tayo na scholarship program para sa youth, no? Ito yung Easy Agri Scholarship Program or Educational Assistance for the Youth in Agriculture. So, 2 batches na tayo. Itong start pa lang ng taon. So, we are on our 3rd batch already. Pero natapos na rin yung screening process. Pero banggitin ko na rin yung naging recipients natin ng programang ito. So, intended siya sa incoming first-year students for the first semester ng school year 2023 to 2024. So, siyempre, ito ay scholarship for agriculture. So, yung mga agri-related courses kunin nila. For example, itong environmental science, forestry and natural resources, ABE, yan, bagong kurso. Yes, no? At veterinary science. So, right now, meron tayong na-screen at napili na 16 scholars. Yung mga binanggit kong kurso ay kukunin nila sa mga state universities and colleges. So, we have UPLB, SLSU, URS, Cavite State University. Ito ma'am sa ating scholarship, may mga criteria po ba ito na pwedeng i-consider ng ating mga applicants? Oo, ayan. So, basic lang na criteria, dapat sila ay anak ng smallholder farmers and fishers at incoming first-year student. Pag sinabi mong smallholder, ano po ibig sabihin? Yung ating mga, ano ba ang ibang term dyan? Yung ating mga magsasaka sa mga communities. Yung hindi pa siguro commercial. So, smallholder. Yun ang siguro palimitan na tinitingnan na maganda mo kaya meron tayo ng touch ng konti. Ay, pagka-commercial kasi barang na. Malakihan talaga na production. Tapos, syempre, ito ay mahabang proseso yung screening process dahil merong interview, may examination din yan. So, hindi naman lahat ng mag-apply qualified doon sa Baga one step lang yung criteria na kayo ay anak ng ating smallholder farmer. Talagang challenge na rin po yan yung maglapit sa kabataan nitong mga agriculture. Oo, tama. Pero I think we are malaki na yung nagiging investment ng government at maganda naman yung returns kasi nakikita natin na dumadami na rin I think yung enrollment dito sa mga kurso na related sa agriculture. At nakikita natin yung mga kwento din ng mga farmers na pabata na ng pabata. Diba? Madami po. Sila mismo yung nagsastart ng mga ventures in industries. So, ma'am, sa mga pagbisita natin sa tour sa pamamagitan ng Hundahan sa Kanuyuan ng Webox, may mga pailan-ilan na rin na nakakasama yung ating
mga kabataan sa Yan, tsaka kunin na natin yung pagkakataon para i-plug yung nalalapit natin nga Info Arawan. Yan. Tsaka yung mga National Rice Awareness Month kung saan na ipo-portray natin o papakita natin sa mga bata kung ano ba talaga ang kahalagahan nitong pagsasaka. At syempre, alam natin ma'am, under nyo din yung ating mga learning sites. Kasi mga friends natin sa Facebook na mga farmer ay kumbaga nag-involve sila ng mga kabataan sa ating learning site. Tagdag ko lang yung mga programs pa sa youth. Yan, opo. Medyo marami kasi yan din talaga yung sinusulong actually po ng ating kaagawaran. So, ikalawa pa natin na scholarship program, itong Youth Scholarship Grant on Organic Farming. So, ang goal naman po natin dito, of course, i-promote yung organic agriculture sa pamamagitan ng pagbibigay ng scholarship. Pati hindi lang scholarship, gusto natin yung on-farm training. So, kinakailangan, batid natin na kailangan ng isang comprehensive approach o pamamaraan sa pagbibigay ng scholarship program. So, again, may kanakip ito na hands-on training on halos 1 year. Yes, so, halos 1 year sila doon sa farm, no? Sa partner farm natin at sasanayin sila sa mga pamamaraang organiko. At dagdag pa rin JV Box, no? Ang kagandahan dito, hindi lang sila iti-train for almost a year. Bibigyan din sila ng startup project para continuous, may impact, magagamit nila yung skills na nakuha nila doon sa kanilang naging pagsasanay. Dito pa, ano ba pinag-uusapan natin, ma'am, na magkano po ba ang kalakip nito na ang halaga sa ating hindi ako particular doon sa halaga kasi right now kasi nandun pa tayo sa training phase. Ayun, yung enterprise project ay next year pa maibibigay sa kanila. So, ibigay ko na lang siguro yung mga pinagmulan na bayan, ng napiling trainees, no? Kung sino-sino. Tayo from Tanza Cavite, Santa Maria Laguna, Mambita, Tanay Rizal, as far as Padre Burgos, sa Pangil, and then dalawa tayo from Calamba City, San Pablo City, at Magcarlan, Laguna. Yan, hanggang sa kasulok-sulukan ng ating mga lalawigan o probinsya. Isipin mo, talagang napakaswerte na ng mga kabataan yun at nabibigyan niya ng mga ganyang mga klaseng program. Ano po? Yes, oo. And isa pa, i-mention ko na rin itong Binhi ng Pag-asa program, if you're familiar with that. So, I think 2017 po nagsimula itong Binhi ng Pag-asa program. So, every time na meron pong provision ng programa ay binibigyan tayo ng pondo sa ating rehiyon. So, tayo ay lucky. Maswerte tayo for that. So, ang goal naman ito, i-empower yung mga kabataan natin na maging competent agripreneurs. And so, meron tayong training on leadership and agripreneurship dito sa Binhi ng Pag-asa program. So, nag-start siya itong June lang, last month lang, and it will run until September this year. So, meron tayong 16 batches, no, ng LGU level trainings. Ito lahat ay sa Quezon Province. 16 batches. So, ang mga participants naman dito ay in school, out of school youth, pwedeng anak din na magsasaka, or pwedeng sila mismo yung nag-venture sa agriculture. Na talagang walang limitasyon doon sa ating mga criteria. Basta mahalaga, yun, ikaw na lang ang tatanungin, yun na lang ang kumaga pinaka-criteria, yung willingness mo. Tapos, dagdag ko na ng JV Box, no, ito rin ay may kalakip na extension project. So, as I mentioned kanina, ito ay training, no? So, after nilang umattend or makompleto yung 3 araw na pagsasanay, bibigyan sila na extension project. So, per batch, isa lang project yung kailangan piliin nila. So, they can choose from hydroponics, free-range chicken, vegetable production, native swine, at broiler chicken production. Yan, meron ng hydroponics. Gusto ko rin mag-enroll. Pwede po ba kami? May age limit po ba yan? 15 to 30. Naku, lumampas ako Ay, pasok pa ako, pero nagpas na si Boy. Change topic. Ayun, sabi ko nga, kanina tayo ay halos magkakaedad siguro, pero sa serbisyo mo, ma'am, dito sa atin sa ATI, meron ka bang hindi makakalimutan experience o sabihin na natin na muntik na o challenge ka na experience? Siguro not on the challenge side. Pwede bang yung most proud? Yan. Siguro kasi once in a lifetime talaga yun, no? When I was invited to host yung Rice Achievers Awards, National Rice Achievers Awards. I think that was in 2019. 2019. So, tinap ako ng colleague namin from the central office
to host itong Raan. Sikat na sikat yun before, up until now naman. So sa PICC kasi yung yung venue. Okay po. Grabe yung arrangement, yung sound system and all. Very proud moment siguro for me kasi first time and I hope hindi last. Sana may mga opportunities na makapag-host or maging part ng ganun kalaking event. Yan, talagang marami tayong ma-experience pag talagang nasa agriculture tayo. Kahit na nasa information section tayo. Yun yung part natin. Yun yung part natin bilang katuwang ng ating industry. Pangmalakasan para tong guest natin ng Hindi talaga basta-basta kasi section chief yan. Yan. Tuwing ko dito sa atin section chief yan. Kauntahan natin. Saan ka makakita ng ganitong trabaho? Chika-chika na. Tama kasi bukod doon sa experience ni ma'am, nakauntahan din natin yung mga directors. Ayan. Hindi na bago. Hindi lahat nakakakuha ng ganitong opportunity. Kaya salamat. Ano po? Sige ma'am, bukod doon sa ating mga programa para sa kabataan, sa ating mga IPs, paano po natin nasisiguro na yung kasaluk-salukan ng ating ng ating rehiyon ay nararating ng ating mga serbisyo or extension services? Travel time. Oo, so isa din yan actually sa hamon sa amin sa ATI kung paano natin naabot or pupuntahan sa ating mga island municipality. So, just recently, meron tayong mga naging interventions dito sa Pogi Island. Familiar. Yes, ma'am. So, Polillo Group of Islands comprising of Bordeos, Comalig, Polillo at Panopolis. Yes, ma'am. So, kami, yung team namin nagpunta po dyan sa Pogi Island para po magsagawa ng RCM briefing. So, ang lead dyan ay Information Services. At meron din tayong naging training nung binhi ng Pag-asa. Meron din po doon sa Pogi Island. Meron din sa Pogi Island kasi as I've mentioned kanina para sa Quezon Province yung ating binhi ng Pag-asa program this year. So bukod doon, syempre patuloy yung ating mga paggamit ng digital platforms, di ba? Isa din yun sa pinupush na rin natin kasi kailangan nating sumabay sa tawag, sa mga needs at sa kung ano ang pangailangan ng ating mga stakeholders. So, meron tayong mga digital platforms na ginagamit. Of course, we have our social media para makapaghatid ng webinars. So, meron kaming ATI at Home na tinatawag. Ito ay webinar series, Agricultural Technologies through Internet at Home. Yung brand namin dyan. So, patuloy yung webinars natin, yung naka-target sa amin this year ay tungkol sa urban agriculture. Pero meron din kaming mga webinars na patungkol din sa mga tampok na celebration per month. For example, April yung Filipino Food Month. Tapos yung March ay Women's Month. Yes, ma'am. And then May ay buwan naman na magsasabay. Sa atin po. So, sumasabay din tayo dun sa celebration ng bawat buwan. And then, meron tayong mga online courses. Siyempre, hindi lahat ay bibigyan natin ng pagsasanay face-to-face, no? Kaya, minamaximize natin yung online platform. So, meron kami e-learning for agriculture and fisheries courses. Ito yung mga libreng online courses tungkol sa crops, livestock, fisheries, social technologies, at meron siyempre certificate. So, parang schooling pero online yan. Isang muli siya ng saka on your own base po para sa ating mga individual. High-tech na talaga yung farming. Sabi nga ni ma'am, sumasabay tayo sa preference at needs ng ating mga kasamahan sa industriya. Dagdag ko rin, meron din tayo syempre na isinasagawa ang mga school on the air programs which RFO is always a part of, and we are very thankful for that. So yung ating School on the Air on Smart Rice Agriculture, nasa pangatlong taon na tayo ng implementation nito. Meron pa kaming dalawa bago ito on coconut at saka buffalo rather. Yung coconut kasi this year na-start natin siya dahil doon sa implementation ng CFIDP. So, yun yung ating kung di ako nagkakamali, Miss Mads, yung isa sa host doon ay yung mga kasama din namin sa training. Yun yung impact ng ating training. Yun din, isang proud moment siguro sa amin na nasa training and extension service ay kapag nakikita natin yung impact ng mga isinasagawa nating program,
diba, ripple effect na siya, tinrain natin sila na yung ka-partner natin sa pag-conduct ng mga iba't ibang extension programs din natin. Parang marami-rami tayong nakikilala na farmer. Kasi yung siguro kanina na nasa friend list ko sa Facebook pa. Mga farmers. Oo, pagkaka-shoot, ay yan kita sa Facebook. Yan. Yun naman yung effect ng trabaho natin. At para sa akin, na-inspire din ako na siguro in the future, hindi man ngayon, makapag-farming na rin, sa agriculture. Yan ba yung inyong, on the side? Opo, kasi parang yung ating mga farmers, yung lagi yung kanilang, ina-advise. Kahit nasa government kayo, pwedeng pagsabayin niya. Parang retirement yan ba? Okay, malayo pa. Malayo pa. Marami sa mga bumibisita sa office namin, nag-i-inquire kung paano sila mag-start ng business na related sa agriculture. So, yun yung mga karaniwan nating nare-receive na inquiries. Speaking of inquiry, paano po ba makakalapit o makakahingi ng tulong sa inyong opisina? Ayan. So, marami tayong communication lines. Yan. Siyempre, unang-una, pwede po kayong direktang pumunta sa aming opisina. Ang amin pong tanggapan ay matatagpuan sa Barangay Lapidario, Teresa Martires City, Cavite. Kung hindi naman po kayo able na makapunta po, pwede kayo tumawag sa aming hotline. That's 046-419-0210. Of course, ang ating social media handles, we are on Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok na lang hindi. Yeah, sabay tayong nag-aaralan na din ako ng TikTok. Kausap po nga si Sir Adel, sabi niya, iniisip niya pa kung paano natin magagamit yung TikTok. Although, na-introduce na rin yung TikTok dun sa aming Digital Farmers Program, pero hindi pa nabababasan sa mga trainers sa Leave Zone. Tulungan tayo dyan. Ayan. And, what else? Pwede din syempre kung nais naman nilang malaman yung mga programa pa, mga pagsasanay na available at pwede silang makilahok, pwede kayo pong makipag-ugnayan sa inyong mga municipal at city agriculture offices kasi sila rin naman yung nagsaselect ng participants for some of our training and extension programs. Yan, kasi alam natin yung ating mga nasa local government units, pati sa probinsya, sila ang kapartner natin kaya pwede silang itap kung meron kailangan for the agriculture side. Siguro sa puntong ito, hihingan namin kayo na siguro closing message para nakakabitin. Gusto ang saya ng kwentuhan, Ayan, marinig tayo. Sa ating mga farmers, sa ating mga kabataan. Ayan, sige. So sa ngalan po ng aming Center Director, Dr. Orlando Vimaninga, syempre po sa amin ding National Director Engineer Remelin Recoter, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating mga magsasaka, mangingisda, also sa ating mga agricultural and fishery extension workers sa tiwalang ibinibigay nila sa ating ahensya para patuloy na magserbisyo po sa ating mga stakeholders dito po sa rehiyon. At gusto ko rin bigyang pagkilala siguro yung talagang effort ng ating mga extension workers dyan sa local provincial government units kasi sila po talaga din yung nagtsatsaga, di ba? Kaya going beyond their roles, responsibilities, and even beyond working hours para matulungan yung ating mga magsasaka at mangingisda sa mga community. So, saludo po kami sa inyo at nawa po patuloy kayo sa inyong mga adhikain. And siguro, gusto ko lang ding sabihin na kami po sa DATI Calabarzon ay patuloy po natutugon sa lahat ng pangailangan ng ating mga magsasaka, mangingisda, mga agricultural and fisheries extension workers. At patuloy po tayong lilikha ng mga proyekto at innovative programs tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Maraming salamat po. Yan ma'am, at saludo din kami sa inyong ginagawa o isinasagawang mga implementasyon ng program. Maraming salamat po sa Fendari. Thank you, Ma'am Mads. Yan, isa na ng mga huntahan, Kuya JB. Kuya Bogs. Siguro sana magka-part 2. Feeling ko, bitin pa rin si Ma'am. Yan, so, siguro sa pagbabalik ng ating programa, hindi na kayo mabibitin dahil marami pang impormasyon na aming ibabahagi sa pagbabalik ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ayon sa pag-aaral, ang balinghoy o kaboting kahoy ay isang mabisang mapagkukunan ng enerhiya at protina sa buong mundo. Kaya naman, hindi nakapagtataka ang malaking pakinabang ito maging sa mga hayop. Alam nyo ba na ang kamoting kahoy ay ginagamit ng panlahok bilang pagkain?
ng mga hayop tulad ng baka, tupa, kambing at baboy. Maliban sa mais, ang pinatuyong ugat ng balinghoy at dahon nito ay pwedeng gawing alternatibo bilang pagkain ng mga hayop. Mas mura rin itong feed ingredient habang napapanatili ang tamang paglaki ng ibon o manok. Kaya naman, nariyan ang kagawaran ng pagsasaka na handang magbigay ng akmang kasanayan sa tamang pag-aalaga ng kamoting kahoy. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Corn Program. Anila, ang pangunahing pagkain ng mga Pilipino ay bigas o palay. Pumapangalawa naman ang mais. Ang mais ay mainam na pinagmumula ng vitamina A at mineral tulad ng calcium at phosphorus. Ayon sa Department of Agriculture, malaking tulong ang pag-upgrade ng teknolohiya para madagdagan ang produksyon at kalidad ng mais. Upang mapanatili ang magandang bunga ng mais, mahalaga ang maayos na patubig o irigasyon dahil kailangan nito ang maraming tubig. Maliban sa tubig, dapat ding ikonsidera ang weed management, kung saan ginagawa ang off-bearing at healing up para hindi tumubo ang mga damong ligaw sa pagitan ng mga tudling ng mais na puti. Ang paalalang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn Program. Ang sarap talaga ng mushroom. Bukod sa maganda siyang tignan, masustansya pa. Tama ka dyan, friend. Pero, alam mo ba kung anong sikreto ng mushroom? Kaya yan ganyan. Hindi eh. Ano ba yun? Ito ay tinatawag na green spawn o ang butil o di kaya planting material na ginagamit sa pagpapalaki ng mushroom, at ang isa sa mga epektibong sangkap nito ay ang butil ng sorghum na kadalasang ginagamit para sa mga oyster, milky at reishi mushrooms. Oh, may ganun pala? Siguro ito rin ang dahilan kung bakit masustansya ang mushroom. Oo naman, malaki ang advantage ng paggamit ng sorghum grains sa mga mushroom dahil taglay nito ang mataas na nutrisyon at madalas inilalagay ang mushroom grain spawns sa heat-resistant polypropylene or PP bags, bote o garapon. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn Program. Ano nga ba ang mga dapat tandaan sa palay check system? Gumamit ng mataas na kalidad ng binhi ng rekomendadong variety. Dapat walang mataas o mababang lupa na makikita matapos ang huling pagpapatag. Pagsagawa ng sabayang pagtatanim matapos pagpahingahin ang lupa. Dapat may sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Iwasan ang sobra o kulang na patubig na nakakaapekto sa paglaki at ani ng palay. Hindi rin dapat bumaba ang ani sanhi ng pinsalang dulot ng mga peste. Gumapas at subiik ng palay sa tamang panahon. Gawin nating check na check ang iyong pamamahala ng palay sa Palay Check System. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Sabi nila, ang buhay ay weather-weather lang. Pero pagdating sa pag-apply ng abono, kailangan ng tamang diskarte na swak sa panahon. Ayon sa isang agronomista, di dapat baliwalain ang critical stages ng palay nang hindi masayang ang potensyal at bisa ng abono nito. Dahil kung hindi, masasayang lang ang abonong ilalagay kung mali naman ang timing ng pagpapataba. Kaya sa oras ng paglalagay nito, tiyempuhing wala ng hamog sa halaman at hindi ganon katirik ang araw upang hindi sumingaw sa himpapawid ang pataba. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Rice Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon.
ani at iba pang produkto at serbisyo mula sa mga magsasaka at mangingisda. Kitang-kita sa Agri-Tindahan. Agri-Tindahan. Alam niyo ba na mayroong isang dinarayong bilihan ng pasalubong dito sa Alaala Rizal? Yan, subukan ng sariwang gatas ng kalabaw na mabibili sa pinagmamalaking dairy box ng Liano Farmers Multipurpose Cooperative. Yan, Kuya Jimmy, ang kanilang fresh milk ay nagkakahalaga lamang ng 180 pesos per liter. Yan, okay Jimmy, sa mga gustong bumili ay ito ang kanilang contact number, 0917-870-099. At syempre Kuya Books, meron din silang email na lianofarmers.dairydelights@gmail.com. Yan ang produkto ng Liano Farmers Multipurpose Cooperative, ang sariwang gatas. Kaya naman mga suki, bili na! Ayon sa Philippine Dairy Updates ng National Dairy Authority, noong 2018, ang Pilipinas ay umangkat pa ng malaking supply ng gatas sa ibang bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng pagkonsumo sa mga ito ng mga Pilipino. Sa kabila ng malawak na lupang pwedeng gamitin para sa livestock, inakaharap pa rin ng mga magsasaka ang isang malaking suliranin at ito ang kakulangan sa feed na siyang ipinapakain sa mga hayop upang makapag-produce ng gatas. Dahil dito, pinangunahan ng Bureau of Agricultural Research o BAR ang paghahanap ng feed na magagamit buong taon. Ang kanilang sinusulong ay ang corn-based silage. Ang silage ay isang feed material na gawa sa fermented byproducts na matatagpuan sa sakahan, katulad ng grasses, forage corn, at corn stubber. Ang mga ito ay dapat may 65 hanggang 75% moisture content. Tinatadad at nakalagay sa lalagyan na hindi mapapasukan ng hangin. At ang tawag sa prosesong ito ay insiling. At ang tawag naman sa lalagyan ay silo. Dahil sa silage na ito, tumaas ang produksyon ng gatas sa bansa ng 10 hanggang 11 litro kada araw. Ang mga magsasaka rin ay nagkaroon ng pwedeng pagkakakitaan at nabawasan ng dependence ng bansa sa imported na gatas. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Ano nga ba ang Good Animal Husbandry Practices o GAP? Pumupukaw ba ng inyong atensyon ang Good Animal Husbandry Practices o GAP pero hindi mo alam kung ano nga ba ito? Ito ay tumutukoy sa tamang paraan o kasanayan sa pag-aalaga ng hayop simula sa produksyon, transportasyon at pagtago o pag-imbak ng mga hayop at produktong galing sa mga ito. Ang mga farm na may GAP certification ay ligtas at dekalidad ang mga produkto. Dito, tiyak pa ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa. Isa pa, tinitiyak din na maayos ang trato sa mga alagang hayop. Higit sa lahat, hindi nasisira ng operasyon nito ang kapaligiran. Ang Good Animal Husbandry Practices Certification Program ang nagpapatunay na sumusunod sa Philippine National Standards Code of Good Animal Husbandry Practices ang bawat farms. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Iwasan natin ang pagkalat ng African Swine Fever. Tara na at sama-sama sa discarding OINC. Ano nga ba ang OINC? Para sa letrang O, obserbahan at bantayang palagi ang inyong mga alagang baboy. Mahalagang i-check sila all the time at pansinin kung may irregularidad silang ikinikilos. Sa letrang I, iwasan ang paglabas-pasok ng mga tao sa iyong babuyan, lalo na kung sila ay galing sa ibang mga bayan. Sa letrang ay ulit, iwasan ang magpakain ng swill o kaning baboy sa iyong mga alaga. Hainan sila ng tamang pagkain, yung hindi tira-tira o galing sa basurahan para maging ligtas sila sa maaring carrier ng virus. Tandaan, mabuti na ang maagap kesa mahuli ang lahat. Letrang N, naisin ding ipatupad ang biosecurity o mga panuntunan para sa ligtas at protektadong paghahayupan. At letrang K, kumain ng karning baboy dahil ito'y ligtas, lalo na
kung ito'y sertipikado ng National Meat Inspection Service. Laging tandaan na ang pagpapahalaga sa ating alagang hayop ay magpapayaman sa kanilang kalusugan at pati na rin sa iyong pangkabuhayan. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Livestock Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Mga kwento ng pag-asa at tagumpay. Siguradong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Ating tunghayan sa Agri-Story. Isa si Ginoong Gregorio Casalme sa mga desidido at walang pag-aalinlangan sa pagtahak ng landas ng agrikultura simula pagkabata. Gaya ng kanyang mga magulang, makita lamang ang malawak na lupain sa kanyang lugar ay buo na ang araw niya upang magsikap sa buhay. Nagsimula man sa tradisyonal na pagsasaka. Simula po noong ako ay magkaisip ay ito na pong pagsasaka ay pinuhay sa amin ng aming magulang. Talagang namana po ang pagsasaka. Noong panahong yun, noong kami, wala pa namang mga modernong mga pamamaraan, yung mga tradisyonal na pagsasaka pa rin. Karaniwan noon kasi, kalabaw at araro. Yun ang gamit pambungkal sa lupa. Kung ikukumpara sa ngayon, sabihin ko talagang medyo mahirap noon. Talagang sipag ang puhunan ng kahit naman sino. Siguro sa panahon ngayon, sipag pa rin dapat ang puhunan kung ikaw ay magsasaka. Sa pagtanda ni Ginoong Gregorio ay nakitaan siya ng potensyal ng mga kapwa magsasaka sa kanilang lugar. Kaya naman sa pagsali niya sa samahan ng Sigumsi ay unti-unti rin siyang napaupo bilang board member at sa kalaunan ay naging pangulo na. Sa kooperatiba, ako ay nasimula, naging membro noong itatag yung Kasilinginting Upland Marketing Cooperative. 2011 yun nung matatag. Membro lang ako noon, karaniwang membro. Siyempre, lumalakad yung panahon, mayroong pagbabago na gaganap. Unti-unti, nailagay nila ako sa board of director muna. Parang nag-aaral din. May grade 1, grade 2, hanggang sa nung dumating nga yung pagkakataon na nagpasya na yung mga pamunuan na magpalit, ako ang napalagay. Siguro kung pinili nila, nasa tingin nila, yung kaunting kakayanan natin para mamuno, siguro nakita nila yon, kaya ako ang napagkaisahan nilang ilagay. Ngunit sa opisyal na pag-upo ni Ginoong Gregorio bilang Pangulo ng Sigumsi, bukod sa pagsubok ng pagiging leader, ay sunod-sunod pang hamon ang kanilang kinaharap. Mula sa pag-alboroto ng Bulkang Taal hanggang sa pagsapit ng pandemya. Ayun, nung panahon na yun na nagtaal, hindi naman natin alam talagang magkakaroon ng aspon. Natural, mabibigla ka pag nakakita mo yung paggising mo sa umaga, yung iyong halamanan bagsak lahat . Ay kung ako tatanungin, hindi naman exaggeration to. Parang ghost town ng buong barangay. Pag-assume ko talaga simula ng panunungkulan, eksakto yung pandemic natin. Kaya kantimano, pagsubok ang naharap ko noong panahon ng pagsampa ko sa pamumuno. Na-aspol nga kami. Saka yan, tuloy-tuloy yung pandemic, yung COVID-19. Ang naisip ko siguro, sinusubukan lang ako. Kailangan malampasan namin to. Sa gitna ng pinagdaraanan ng samahan ay wala silang ibang nilapitan, kundi ang lokal na pamahalaan hanggang sa makarating ng kagawaran ng pagsasaka ng Calabarzon. Mga interbensyon ang naging tugon, hindi lamang sa tulong na pinansyal, kundi pati sa mga kagamitan na ikauunlad pa ng kanilang pagkakape. Na pagsisikap ng mga kasama, hindi naman ako lang Lahat kami nagtulong-tulong. Talagang dumaan kami sa yung sitwasyon na sabihan yung sayad na sayad. Unti-unti, makahanap ng pamaraan tong kami na nasa pamunuan at mga membro na aktibo. Sa tulong naman talaga ng ahensya ng pamahalaan. Unti-unti naming nakabit uli yung pag-ahon. Yung aming mga kagamitan dito sa processing plant nga namin ng kape, yan lahat ay galing sa ahensya ng gobyerno, lalo nga sa DA. Tinuruan nila kami ng tamang pamamaraan ng proseso ng kape. Mga technical na pamamaraan para makuha natin yung tamang kalidad ng kape. Kaakibat ng tulong na natamasa sa pamahalaan ay tuluyang nakabangon ang Sigumsi at ang kanilang produktong kape. Kaya naman si Ginoong Gregorio ay ipinagmamalaki ang mga gawin ng kooperatiba
upang makamit ang pagbabago at maging kilala bilang maunlad na samahan ng mga magsasaka sa Laguna. Sa ngayon, ang kape ng Sijumsi ay isa sa pinakamabiling kape sa lalawigan na sabihin natin o sa aming nasa paligid-ligid. Sa tagal ko na magsasaka, ngayon ko lang naranasan na talaga yung magsasaka ay magsikap lang sa tulungan ng ahensya ay uunlad talaga. Sa totoo lang, nakapagpa-expand na kami ng building at nakapagpatayo na kami ng kahit maliit na kafeterya na siya naming pinagkukunan ng pang-araw-araw na income ngayon ng kooperatiba. Anumang oras kailanganin si Ginoong Gregorio ng samahan, ay buo ang loob niyang paglalaanan ito ng panahon. Palagi siyang nagpapayo sa mga kapwa niya rin magsasaka na manatili at patuloy na magpasalamat sa mga tumulong. Lagi naman ang puhunan dyan sipag tiyaga. Huwag kayong basta bibigay sa mga pagsubok. Kung ikukumpara ko yung panahon ng sasabihin kung maunlad na samahan ngayon. Kasi ang aming kooperatiba, nagsimula kami sa traditional talaga yung pamaraan Kung paano magproseso ng kape. Ngayon, kaya kung masabing maunlad na, lahat ng mga gamitan namin, di makinarya na. At sa ahensya, lalo't higit ay sa DA, Region 4, na hanggang ngayon, hindi kami binibitawan at kami tinutulungan pa rin hanggang sa ngayon. Alam nyo ba na napakaraming pwedeng gawing lutuin gamit ang kasaba o kamuting kahoy? With this easy recipe, pwede tayong gumawa ng cassava cookies. Paano simulan? Sanayin muna ang mga harina at baking powder at haluing mabuti. Tapos, idagdag ang desiccated coconut, pagsamahin ng margarine, asukal at itlog ng paunti-unti. Unti-unti ring idagdag ang flour mixture sa margarine mixture. At pag nahalo ng mabuti, ihugis ang mixture sa maliliit na bola at ilagay sa greased cookie sheet at pisain ng tinidor. Panghuli, pwede mo pa itong i-bake sa katamtamang init hanggang maging golden brown ang kulay. Madali lang, di ba? Yan ang kamuting kahoy. Yummy na! Healthy pa! Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Region 4 Calabarzon, Corn and Cassava Program. Ano nga ba ang kamuting kahoy? Isa ito sa pinakaimportanteng halamang ugat sa Pilipinas na maraming pwedeng paggamitan. Maliban sa pagkain ng tao at ng hayop, ito ay ginagamit din bilang sangkap sa mga produktong industrial. Tumutubo ang mga kamuting kahoy sa mga lugar na halos pantay ang pag-ulan sa buong taon. Kung nais mong magtanim, pumili ng taniman na may lupang sandy o clay loam. Ihanda ang lupa sa pamamagitan ng pag-aararo ng 2 hanggang 3 beses at sundan ng pagtutudling kapag may sapat ng halumigbigan lupa. Gumawa rin ng mga ridge na may 15 hanggang 20 cm ang taas at 75 hanggang 100 cm ang layo sa pagitan ng mga tudling. Itanim ang mga pananim sa mga tudling na may layong 1 cm sa pagitan nila. Itanim ang mga ito sa posisyong pahilig kung tuyo ang lupa at patayo naman kung itatanim ito sa tag-ulan. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program. Uy, may uod! Kaibigang uod din kaya to tulad ng sabi ni tatay? Nako anak bad uod yan. Ang tawag dyan ay corn borer. Kaya niyang kainin ng lahat ng parte ng halaman. Dahon, katawan, bulaklak, bunga at ugat. Grabe naman pala tay. Paano po yan mapipigilan? Madali lang yan, anak. May iba tayong paraan upang masugpo ang mga pesteng yan. Una, ang maagang pagtatanim upang maiwasan ang pagsalakay ng mataas na populasyon ng pesteng kulisa. Pangalawa, magtanim ng munggo. Munggo? Para saan yung munggo, tay? Ang mga bulaklak nito ay nagsisilbing pagkain ng mga putakti na pumipigil naman sa pagdami ng mga pesteng kulisa. Pangatlo, ang pagpapalit-palit ng pagtatanim ng mais at iba pang pananim tulad ng mustasa, okra o kamatis ay isa ring paraan na makatutulong upang maputol ang ikot ng buhay ng mga pesteng kulisap. At panghuli anak, ang pagsugpo ng mga kulisap sa pamamagitan ng paggamit ng buhay na organismo, bakterya o pesticides. Ang galing naman tay! Kaya ikaw nauud ka, bad uud ka, alis ka dyan! Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program.
Alam niyo ba na napakaraming pwedeng gawing lutuin gamit ang cassava o kamoting kahoy? With this easy recipe, pwede tayong gumawa ng polvoron. Paano simulan? Kailangan mo lang tustahin ang cassava flour hanggang sa maging golden brown ito. Tapos, paghaluin ang asukal at powdered milk. Idagdag naman ang tunaw na mantikilya at haluing mabuti. Pagkatapos ay hulmahin gamit ang polvoron molder. At panghuli, balutin ito gamit ang cellophane. Madali lang, di ba? Yan ang kamoting kahoy. Yummy na, healthy pa. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Bawat tanong, tutugunan sa Util ng impormasyon. What's up, mga ka-agri? Masarap talagang kumain ng bigas, lalo na pag sinaing ito. What's up mga ka-agri? Alam niyo ba na may organikong pataba na may umaatikabong aksyon at epekto sa ating sakahan? Ito ay ang Fermented Plant Juice o FPJ. Ang FPJ ay gawa mula sa pagbuburo ng iba't ibang dahon, bunga at iba pang natural na katas na naglalaman ng iba't ibang nutrients para sa halaman. Ilan sa mga benepisyo ng FPJ ay nagpapalakas ng kalusugan ng halaman. Ang FPJ ay mayaman sa micronutrients na nagbibigay ng mahalagang sustansya na kailangan ng halaman upang mas maging matibay laban sa mga sakit o stress. Eco-friendly. Ang paggamit ng FPJ ay eco-friendly dahil ito ay likas na biodegradable. Ito ay nagbibigay daan sa sustainable at organic na pamamahala ng mga taniman. Nagpapalakas ng resistensya ng halaman laban sa mga sakit, peste at stress. Ito ay maaaring makaiwas sa mga kemikal na pestisidyo at mga pataba. Pangmatagalang epekto. Ang FPJ ay maaaring magdulot ng pangmatagalang benepisyo sa kalusugan ng lupa at mga halaman. Ito ay nagpapabuti sa kalidad ng lupa sa paglipas ng panahon. Hay naku mga sis, maganda talaga tong FPJ para sa mga halaman. Ako nga rin FPJ eh. Finding perfect jowa. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa FPJ, magmensahe sa aming official Facebook page, Department of Agriculture RFO 4A. Muli, ako si Agri Dani para sa butil ng impormasyon. Maraming salamat sa iyo, aming Agri Daldal, Agri Dani. At yan na po ang bubuo ng bagong edisyon ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Nawa po ay marami kayo natutunan at nag-iba kabuluhan ang sandali po nating pinagsamahan. Siyempre, abangan po ang ating talakaya tuwing araw ng Miyerkules sa ganap na alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Siyempre, sa bayan ng Kuya JB mapapakinggan sa ating mga partner radio stations. Radyo natin Laguna 106.3 FM, 102.5 FM Bondok Peninsula at 105.3 FM Infanta at Kiss FM 95.1. Yan, abangan din po ang ating programa sa live sa ating Facebook at YouTube channel Department of Agriculture RFO 4A. Yan, ako po ang inyong lingkod, Boasted Chavez sa Tag-iiwan, Kuya JB. Yes, yeah. Ay, watch out, Kuya JB, English to. Pinaghandaan natin ito. Makakasabay ako, Ben. Oo, yan. Pinaghandaan natin ito. Sabi nga, ito ay inspirational saying. Sabi nga ay, success is not the key to happiness. Bagkus, happiness is the key to success. Kasi, if you love what you are doing, you will be successful. At ako po si JB Arino at sa harap po ng ating Regional Executive Director Milo de los Reyes at sa bumubuo ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Kami po ay taus-pusin salamat sa inyo pong pagsubaybay. Kaya naman, lagi tumutok sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Dagdag na kaalamang kapaki-pakinabang ating aabangan. Sa susunod na edisyon ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Tumutok na muli sa ganito pa ring araw at oras. Sumainyo ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ako po ang inyong lingkod, Milo de los Reyes, na nag-aanyayang laging sumubaybay sa ating programa at sama-sama at tulong-tulong nating kamtin ang mas masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Maraming salamat po at hanggang sa muli.